Sa umagang ito, ang ating tema, celebrating our heritage o the heritage of our faith. At dito, mayroon akong 5 bagay na sa pasimula pa at mula nang tayo ay makakilala sa Panginoon, may 5 minana tayo galing sa Diyos Ama. Ang parabola po ay isang maikling kwento na ito ay mayroong moral at spiritual lesson na tayo ay makakuha. At ngayon makikita natin at papag-aralan natin itong 5 ating namana sa Diyos Ama. Dahil ito nga, sabi ay celebrating our heritage of faith. Kaya ngayon, dapat tayo ay ipagdiwang o magkasadya dahil marami tayong makukuhang o maaring alam ninyo, pero parang hindi natin binibigyan ng pansin sa buhay araw-araw. Ang heritage po, ang meaning po ng heritage, it is a property that is and may be inherited. No. Ang ibig sabihin, ito ay isang property o isang ari-arian na ating minana o mamanahin. At kuminsan pag sa physical o sa pamilya, kalimitan ay nag-aaway dahil hindi magkasundo sa mamanahin. Maaring ito'y lupa o pera o ano pa mang kayamanan. But today, ating papag-aralan at isabuhay itong ating minana pa mula nang tayo ay makakilala sa ating Panginoon. And sometimes we are unaware na ito pala ay nasa atin na at hindi natin namamalayan na tayo pala ay mayroong ganong minana mula sa Panginoon. Kaya tayo palaging natatalo, palagi tayong nagiging kuminsan, nagiging matampuhin, nagiging isang pasaway. Why? Dahil hindi natin alam yung ating mga bagay na minana sa ating Panginoon. Actually, ito ay aking nagkaroon ako ng idea nung si Sister Julie o anak ni Brother Sam ay kanyang tinalakay doon sa gabi ng paglamay dahil naging speaker siya one night. Yung tinalakay niya about yung Father's heart. Pero ngayon, habang ako'y nagko-contemplate ng aking dadalhin dito, the Lord direct me sa mga bersikulo na ito. Unang ating namana sa ating Ama na nasa langit at dapat nating ipagdiwang araw-araw ay yung kanyang divine love. Yung kanyang pag-ibig na hindi natin matatawaran. Ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin ay hindi nakalagay sa isang kondisyon o sa isang box lang o hindi pwede nating ilagay sa lalagyan, kundi ang kanyang pag-ibig ay tunay at walang kapantay. Katulad ng sinasabi sa John chapter 3 verse 16, ano nga ang sabi doon? For God, sige sabay-sabay tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kung ating iisa-isahin ang words doon, ay napakaganda po. But ang aking tatalakayin lang, yung kanyang divine love sa bawat isa sa atin. Doon sa mga mag-asawa, at
doon sa mga mayroong aasawahin, ay hindi kayo magpapakasal o hindi kayo nagpakasal kung hindi ninyo naramdaman ang sinasabing pag-ibig. At kung yung pagpapakasal mo at pagiging commitment mo sa Kanya ay hindi nakabase sa pag-ibig, maraming problema ang darating. But praise God, God has said in His Word in Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Ang pag-ibig ng tao ay mayroong hangganan. But the love of God never comes to an end. Kahit gaano tayo kasama, kahit gaano tayo kapasaway, still the love of God ay hindi nababawasan. Amen po ba? Tingnan po natin doon sa ama, sa prodigal son. Sa kabila na yung kanyang anak ay nilustay yung kanyang kayamanan. But when he returned at humble sa tubangan nila, malayo pa nang makita ng kanyang ama, tumakbo siya, yinakap, hinagkan, as if walang nangyari sa batang iyaon. But praise God, higit doon ang ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat hindi dapat tayo ibigin dahil marami tayong ginawang kapalpakan, but still the love of God ay Kanyang ipinamalas sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Romans 5 verse 8, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners. Hindi hinintay na magbag-o kag bawat usa sa ato bago kita higugmaon it Ginoo. Gumawa siya ng kaparaanan para tayo'y mahalin sa kabila na tayo ay nasuban nato sida. Praise God for His love toward us. Kaya dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki na tayo ay mahal ng Panginoon. And because of that love, dapat tayong maging masigasig sa pag-celebrate at paggawa ng Kanyang kalooban. Ang pangalawa na ating namana sa ating Diyos Ama ay yung tinatawag na divine forgiveness. Banal na pagpapatawad. Katulad ng batang alibugha, hindi niya naramdaman yung guilt feeling sa kabila na siya ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Kung ating titingnan sa ating kalagayan na physical ngayon, siguro kung mayroon tayong anak na yung kalahati ng iyong kayamanan ay nilustay sa maling pamumuhay at nabanggit pa doon sa ating binasa na itong lalaking ito ay puro sa kabady, karamuan, no? Karamuan, ruto sa ida na mana ay halos nagamit sa pagpangabadi. But yet, because of the love of the Father and the forgiveness that He gave
sa kanyang anak, ay makikita po natin how much more ang ating Panginoon. Sabi niya sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal siya na tayo'y papatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y kanyang lilinisin sa lahat ng ating karumihan. Titingnan po natin, hindi nagsabi ka Ginoo na ikaw ay patawaron sa isang bagay na lang, kundi sabi niya, lahat ng ating tanan, lahat ng ating kasalanan. Maring marami tayong nalista yung ating mga nagawa na pagkakamali. At ang una-una ay yung ating mga tinatawag na karumaldumal o higit doon sa lahat na pagkakamali at pagkakasala natin sa Panginoon. But still, when we come sa paanan ng Diyos at humingi tayo, sabi niya, papatawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan at sa lahat ng ating kalikuan at karumihan ay kanyang lilinisin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pwede ba nating sabihin, ako ay pinatawad ng Panginoon? Lahat ng aking kasalanan, lahat ng aking karumihan ay kanyang lininis. Praise God. Katulad ng sinabi sa Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far He removed our transgression from us. Saan nga ang east? Doon, no? Doon banda? Tama ba ako? Ang east? O east? Dito? Hindi kasi ako magaling sa science, palaging absent. No? East, west. Sabi dito, kung gaano kalayo ang east sa west, sabi niya, ganyan, inalis niya ang ating mga pagkakasala. Alam natin na ang east at west ay hindi pwedeng magkalapit. Ang ibig sabihin, talagang ang pagpapatawad sa atin ng Diyos, ang paglilinis sa atin ng Diyos, ay talagang 100% na walang pagdududa. Kaya sa umagang ito, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat na naghingi ng patawad at lumapit sa trono ng kanyang biyaya, huwag ninyong isipin na kayo ay makasalanan pa. You are cleansed in the name of Jesus. And by the blood of Jesus Christ, tayo ay malinis sa Kanya. Yes, hindi pa tayo perfecto sapagkat dito pa tayo sa lupa. But still, the grace at ang pagpapatawad ng Diyos ay nandyan pa rin. Siya ay tapat at banal na tayo ay lilinisin sa lahat ng ating mga karumihan. Sa Hebrews chapter 8 verse 12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin o hindi ko na babanggitin minsan. Pansinin po natin, sometimes, ang ginagawa
ni Satanas para magkaroon tayo ng guilty feeling at hindi tayo makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos, ay palagi niyang pinapaalaala sa atin yung ating mga pagkakamali. But God declares sa bawat isa sa atin na yung mga pagkakamali, pagkakasala na yung ginawa noon at naghingi ka ng tawad, ay kinalimutan niya. Mayroong isang verse na nagsasabi na kanya na itong inghuyog sa pinakamarayom na kragat. Alin ba ang pinakamalalim na dagat doon sa mga magaling sa science o sa history? Ano ba? Walang sasagot? Dili sa ato, sa lugar ay sa Sibuyan, Sibuyan, Philippine Deep. Yun ang pinakamalalim sa Pilipinas. Ay maaring rutuluging huyog katong ato mga kasalanan dahil taga-Pilipinas tayo. At uya nakakaabot ruto sa pinakamarayo. Ang ibig sabihin, hindi niya na ipinapaalala sa atin. Tayo lang ang nag-aalala. But sa umagang ito, pakatandaan ninyo, as if wala kayo. Pag kayo ay pinatawad ng Panginoon, katulad ng eraser, yung blackboard ay punong-puno ng mga chooks, yung sulat. At parang yung nakasulat doon ay lahat na yung kasalanan. But when you come sa trono ng biyaya ng Diyos at humingi ka ng tawad, lilinisin niyo. At ang pagkakilala sa iyo ng Diyos, banal at matuwid. As if you have not sinned. Yan ang divine forgiveness na manamana natin sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon sa kanyang pagpapatawad. Praise God. Pangatlo po, ay yung kanyang hindi lang tayo minahal, hindi lang tayo pinatawad, kundi tayo rin ay mayroong divine provision. Ano yung divine provision ng Panginoon sa atin? Una, prinubay niya si Jesus Christ para maranasan natin yung pangalawa, yung divine forgiveness. Because without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang ginawa. Yung pag-provide niya ng ating salvation. Pangalawa, hindi lang spiritual na pangangailangan natin ang provide ng Panginoon, kundi sa Philippians 4:19, alam kong ito ay palaging nakukot natin, but my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. The glory and the riches of God ay hindi na, hindi naapektuhan ng ating ekonomiya. Yung ekonomiya natin ay pabagsak ng pabagsak. Lalong-lalo na kung hindi tayo pautangin ng mga ibang mayayaman na bansa, wala tayo. But praise God, ang kayamanan ng Diyos ay hindi nagkukulang, hindi siya naapektuhan ng anumang nakikita natin sa mundong ito. Kaya whenever na mayroon tayong pangangailangan, lumapit tayo sa Panginoon, sa trono ng kanyang biyaya at humingi tayo. At huwag tayong mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay walang mahihita sa kanya. Just believe and wait
for the Lord's intervention sa buhay mo. Sapagkat ang kayamanan at kaluwalhatian ni Kristo Jesus kailanman ay hindi nagkukulang, kundi patuloy na ito ay lalong nagiging, kung sa udyunganon ay lalong nagiging mayaman. Lalong na-accumulate yung kayamanan ng Panginoon. Sapagkat the more we praise and we celebrate, the glory of God ay nagre-reflect sa bawat isa sa atin. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 ay nagsasabing, at maaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay masisipagana sa inyo upang kayon na mayroong laging buong kaya sa lahat ng nagsisipagana sa bawat mabubuting gawa. No? Ang Diyos ay maaring gumawa ng lahat ng biyaya upang tayo ay maging masagana. Upang hindi tayo mawalan at tayo ay magkaroon ng kaya na gumawa ng mabubuting gawa sa iba. Katulad ng sinabi ng Diyos kay Moses, I will bless you that you will be a blessing to others, sa nasyon and to everyone. Tayo ay pinagpapala ng Diyos, hindi dahil tayo ay magkamal ng maraming pera. Ginagamit ka ng Diyos para ikaw ay magiging pagpapala sa iba, sa iyong kaibigan, sa iyong kamag-anak, sa iyong kapitbahay, at sa lahat ng tao. No? The divine provision ng Panginoon ay pinagpapala ka ng Panginoon. Sa Matthew chapter 6 verse 33 ay sinasabing, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo ay binigyan ng 6 na araw para tayo ay magtrabaho para sa atin. The 7th day, o yung ikapito na araw, ay para sa Panginoon. Gamitin natin para sa Panginoon. Sapagkat alam kong if we do the will of God, the Lord will bless you more. Sapagkat ito'y pangako niya. Ang lahat ng ito ay susunod lang sa iyo pag ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. At ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He promised a divine provision sa bawat isa sa atin. Katulad ng kanyang sinabi sa Psalms, ang leon ay pwedeng manghina at magutom. Pero yung naghahanap sa Diyos ay hindi siya magkukulang ng mabubuting bagay. The lion may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things. Yan ang pangako ng Panginoon. At dapat nating ipagdiwang na kung tayo ay nawawalan ng anumang bagay, seek the Lord. Seek the will of the Lord. At ikaw ay hindi magkukulang sapagkat ang Diyos ay nangako sa atin na Kanyang pupunan ang bawat pangailangan niya o natin ayon sa Kanyang kayamanan sa kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Amen? Praise God. Number 4, na ating namana sa Kanya, His divine protection.
protection, ang pagprotekta sa atin. Katulad ng sinabi sa Psalms 121, verse 7 and 8, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang ingatan ang iyong kaluluwa, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at pagpapalain ka magpakailan paman. Yan ang pangako ng Diyos. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at pagpasok mula sa panahong ito. At Kanya kang pagpapalain magpakailan paman. The Lord has promised a divine protection sa bawat isa sa atin. Sa Psalms 91 verse 10 to 11, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot na lalapit sa iyong tulda, sapagkat siya'y magbibilin ng kanyang mga anghel patungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Praise the Lord. Tunay na ang Diyos ay napakabuti. Tunay na ang Diyos ay napakatapat sa Kanyang pangako. Kaya huwag tayong mag-alala kung mayroong mga pagsubok, mayroong mga trahedya na nangyayari sa atin o salot, sapagkat nandyan palagi ang Panginoon para mag-ingat. At hindi lang ang Panginoon, kundi mayroon siyang inassign na mga anghel para tayo ay Kanyang tulungan. Purihin ang Panginoon. Sa Isaiah 54 verse 17, no weapon that is formed against thee shall prosper. Walang anumang armas na ginawa ng kaaway laban sa atin na ito ay magpo-prosper. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Makikita po natin sa buhay ng bawat isa sa atin, mayroon tayong kanya-kanyang kwento o patutuo patungkol sa pag-iingat ng Diyos. Kung paano ka pinagaling ng Panginoon sa iyong karamdaman. Sa kanser, nandyan ang Panginoon palagi. Pinalaya ka. Sapagkat, sabi ng Panginoon, walang anumang armas o lalang ng kaaway na intended para lang sa iyo, na ito ay magtatagumpay, sapagkat ang Panginoon ang nangako na siya ang magiging kalaban niya, siya ang magiging tagapag-ingat ng inyong buhay. Purihin ang Panginoon. Naalaala ko noong panahon ng pandemya, ng pandemic, ng COVID. Labas-pasok ako sa ospital dahil may nagtatawag na ipag-pray. One time, pinasuot ako ng PPE at mask dahil yung nagtawag ay kailangan na ako'y ganon at nag-pray. Ako nakita kung paano ang Diyos ay nagprotekta. Ilang beses akong pumasok sa loob ng hospital. But praise God, ako'y nasa inyong harapan sapagkat ang divine protection ng Panginoon
ay nasa akin. Hindi ako nagpabakuna because I believe na mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa bakuna. At yung bakuna ay mayroong hangganan lang ang kanyang epekto o effectivity. But the effectiveness of the Lord's protection ay magpawalang hanggan. Amen po ba? Praise God. Purihin ang Panginoon. Minsan ako ay nanalangin sa may sakit na hindi ko alam na yung lagnat ay COVID pala. Ako paging sidaging hawakan sa damot o sa uyo, aging pangamuyo. But lo and behold, nung siya ay dalhin sa ospital, ay na malayan na COVID pala. Pero hindi nakaepekto sa ako dahil kag protection, the divine protection of God ay nasa akin. Purihin ang Panginoon sa kanyang ginagawa. Purihin ang Panginoon. So, ito ang pangako ng Panginoon. Whatever na mangyari sa atin, the protection of God, ay i-appropriate natin. Gamitin natin. Kasi kung nandyan nga yung divine protection at hindi natin papaniwalaan yung protection ng Panginoon na ginagawa sa atin, walang effectivity yon sa atin. Kaya, tinalakay ko itong mga bagay na ito para habang tayo ay nandito pa sa langit, naghihintay sa Panginoon, gamitin natin ito para lalo nating maranasan ang kabutihan at ang biyaya ng Diyos. Ang panghuli ay yung divine mercy and grace ng Panginoon sa atin. Makikita po natin na yung biyaya at yung awa ng Panginoon, no? Yung makalangit o banal na awa at biyaya ng Diyos ay maunawaan din natin. Doon sa pangyayari o sa kwento ng The Prodigal Son, makikita natin yung awa ng kanyang ama, nung ama sa kanyang anak. Nung makita niya, nadurog ang kanyang puso dahil sa awa. Dahil nakita niya na yung kanyang anak pag-alis ay nakapusturang mabuti, maganda. Yung pinakamagandang damit ay suot niya. Pero nung bumalik siya, nakita niya na maraming tilamsik at dagta ng mga pagkain ng baboy. Kaya yung nakita niya, patakbo siyang sinalubong ang kanyang anak. At binihisan, binigyan ng singsing, sandalyas. Doon makikita natin ang awa ng kanyang ama. Makikita natin din yung tinatawag na grace ng kanyang ama. Nung sabihin niya, hindi siya itinakwil, kundi yung kanyang pagiging anak ay nandoon pa rin. Hindi niya sinabi, o sige, ikaw na ay tagahugas ng mga anumang bagay, kundi ikaw ay aking binabalik bilang anak pa rin.
Yung ating Ama na sa langit, yung ginawa niya sa atin. Yung ipagkaloob si Kristo Jesus para tayo ay patawarin. Sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat na patawarin, ay pinatawad pa rin tayo. Yan ang awa o mercy ng Panginoon. As far as God is concerned, ang sino mang nagkakasala, ang hatol, kamatayan. But because of the mercy and grace of God, tayo ay kanyang pinatawad. Yung biyaya ng Panginoon doon ay makikita natin. Hindi lang tayo pinatawad ng Panginoon, kundi He has given eternal life. Tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya ang lahat na sumasampalataya at tinatanggap si Kristo Jesus na bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, ay siya'y pinapatawad ng Panginoon. At hindi lang yon, kundi dahil sa kanyang biyaya, mayroon tayong eternal life. Mamatay man tayo ngayon, nakakasiguro tayo na mayroong buhay na walang hanggan ang Panginoon. That's 5 heritage that we inherit from God our Father. Sige nga, para hindi natin makalimutan, balikan po natin. Ang number 1, divine love. Number 2, divine forgiveness. Number 3, divine provision. Number 4, divine protection. Number 5 is divine mercy and grace. Purihin ang Panginoon. Dakilain ang kanyang pangalan sa umagang ito. Praise God. Thank you and God bless you.